Happy New Year po, Ramir Boulder, naritong muli. Ito po ang update, no? Ang ayon po kay Congressman Miao Barsaga, a political exchange has surfaced amid ongoing debate over the performance of past and present administration. Pinagkukumpara niya yung administrasyon ni Digong at saka administrasyon ni Marcos ngayon. Barsaga says Duterte are better than Marcos government amid corruption debate. Hmm? Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga said the administration of former President Rodrigo Duterte performed better than the current government of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as he responded to criticism questioning Duterte's anti-corruption record. Barsaga reacted to remark by Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro, who earlier raised doubt about the Duterte administration despite its high approval rating. Oh, mas mataas yung ratings ni Digong kasi nga hindi pa natutuklasan ng tao yung kasinungalingan niya noon. Ano? Puro siya puro siya kasinungalingan yung pagdi-jetski niya, yung gagawin niyang 3 to 6 months, tatapusin niyang droga. Pero hindi naman natuloy. Ha? Yung mga pagmumura niya, yun ang nagustuhan ng tao sa kanya, yung pagmumura niyang sarcastic, ano? Yung panglalait niya sa Diyos. Gustong-gusto ng mga Duterte 'yan. Yung mga kakampi ni Duterte. Lahat ng mga kakampi niya, yun ang kanilang nasusurvey. Wala yung hindi niya kakampi. Oh, sa totoo lang. Kaya mataas po yung ratings niya. Kagaya rin po yung survey ngayon ni Sara Duterte. Ano? Napakataas daw. Di umano. Oh, yung kanyang ratings kung ikukumpara sa ratings ni Bongbong Marcos. Ano? Kasi nga sa totoo lang yung mga tinatanong noon ng survey, doon sila nakakonsentrate kung saan marami ang supporters ng mga Duterte. Doon lang sila nakakonsentrate. Bakit hindi kayo mag-survey kung saan walang kakampi ang mga Duterte? 'Di ba? Oh, doon nyo isagawa ang survey kung talagang ah, mataas pa rin ang magiging resulta ng yung ratings ng survey na yan. Yun ang naniniwala ako na ang survey na yan ay hindi ka panipaniwala. Ano? Kalukuhan yung survey na yan. Mataas ang ratings ng nakaraang administrasyon sa loob ng 6 na taon. Pero may mga kickbacks bang naisauli o nakasuhan kahit maraming ghost project as early as 2020. Castro said, oh, wala naman talaga nakasuhan eh. Ha? Na mga sinasabi nilang uh, yun mga nagnakaw nung panahon ni Duterte. Mayroon ba silang kinasuhan? Wala eh. Mayroon bang nagsuli ng milyong-milyong peso? Hindi kagaya ngayon may nagsuli, may nakakulong. Itong sinasabi ni Barsaga na walang naikulong na magnanakaw, meron, tanga lang siya si Barsaga, tanga lang. Tatanga-tanga kasi yung ah, representative ng 4th District ng ng Cavite. Tanga talaga ito. Si Sara Diskaya ba, hindi ba magnanakaw yun? Di ba nakakulong si Sara Diskaya? At saka yung asawa niya? O yung mga nakakulong ngayon na opisyalis ng DPWH, hindi ba magnanakaw yung mga yun? Kaya nga kinulong eh. Dahil sabit sila sa ghost project at saka sa mga flood control anomaly. Nagnakaw sila ng pera. Walang nakulong pang mas matataas na opisyal. Yung talagang big fish, walang naikulong.
Hanggang ngayon nakalaya pa sila. Pero yung sasabihin mong walang nakulong na magnanakaw, meron. Si Sara Diskaya. Oh, tingnan mo yung katangahan mo, Barsaga ka. In response, Barsaga said, the Marcos administration has also failed to jail alleged offender, adding that criminal elements were more restrained during Duterte's term. Wala namang nakulong na magnanakaw si Marcos. Oh, tanga talaga itong Barsaga. No? At least noong panahon ni Duterte, takot ang mga drug lord. Ang drug lord noon, mga kakampi ni Duterte. Isa na yan, si Michael Yang. Yun ang sabi ni Trillanes, di ba? May mga investigasyon na nangyari. Asa na si Michael Yang ngayon? Bakit nagtatago? Di ba? O, nasa China na. Di ba? Mahagilap po pa ba si Michael Yang? At saka yan si Michael Yang. Ha? Yan ang ginawang advisor ni Digong pero hindi Pilipino. Chinese. O, di ba? Mali. Hmm. Pinagbabawal yan sa konstitusyon ng Pilipinas na bawal magtalaga ng isang foreign national sa administrasyon. Dapat Pilipino. Yung sinasabi ko sa Barsaga, puro kangaw-ngaw eh. Pareho lang kayo ni Libeste. Putak kayo ng putak, wala naman kayong ano eh. Oh, yan ang sinasabi ko sa iyo, Congressman Libeste, Congressman Barsaga. Kung hindi ba naman saltik yung ulo mo, di ba? Oh. Ang pahayag nitong 4th District Representative Saltik Barsaga na to ay sumasalamin ano sa patuloy na banggaan ng naratibo sa pagitan ng nakaraang administrasyon Duterte at kasalukuyang administrasyong Marcos Jr. ngayon. Partikular sa usapin ng anti-corruption at peace and order. Ha? Sa isang panig, iginiit ni PCO Undersecretary Claire Castro na bagaman mataas ang approval ratings ng Duterte administration, may mga tanong pa rin ukol sa kickbacks, ghost project at accountability. Yun ang tanong nga talaga dun. Mga isyong sinasabing umusbong kahit noong 2020 pa. Ha? Oh. Ipinapakita nito ang pananaw ng kasalukuyang pamahalaan na hindi sapat ang popularidad upang patunayang malinis ang pamamahala. Hindi po sapat ang popularidad upang patunayang malinis ang pamamahala. Tandaan mo yan, Barsagang Miyaw Saltik. Sa, sa kabilang panig, tumugon naman itong si Barsaga, ano? Sa pamamagitan ng performance-based comparison. Performance-based comparison. Ayon sa kanya, mas maayos ang sitwasyon noong panahon ni Duterte dahil mas takot umano ang kriminalidad, partikular ang mga drug lord. Ang mga drug lord po noon, talagang yung hindi kakampi na drug lord ni Digong, naglelo po yun. Ang mga kakampi ng drug lord na si Michael Yang, ayon po kay Trillanes at ayon din po kay Colonel Asierto, ano? Yun talaga ang kakampi niyang drug lord na protektado ni Digong. Ayon po kay Trillanes yan at kay Colonel Asierto ha. Oh, dininig na po yan sa Quadcom. Ano? Ha? Oh, partikular mga drug lord at may mga pakiramdam ang publiko na may agarang aksyon ang estado kahit pa hindi lahat ay nauwi sa formal na kaso o pagkakulong. Anong aksyon ang ginawa na sinasabi mo? Yung magmumura sa madlang tao? Yung pagmumura ni Digong? Yun ba yung aksyon? Katarantaduhan. Oh. Hindi yun aksyon, yung pagmumura. Ang tunay na issue rito, hindi kung alin ang mas popular na administrasyon, kundi kung alin ang mas accountable. Ha?
mas epekto, mas epektibo at mas tapat na institusyon. No? Ang mataas na approval ratings ay hindi automatikong katumbas ng malinis na pamahalaan. Tandaan mo yan, Barsaga. Hindi po ang mataas na approval ratings ay hindi automatikong katumbas ng malinis na pamahalaan tulad ng nasa isip mo. Hindi malinis ang pamahalaan ni Digong noon. Ha? Tulad din ng kawalan ng nakukulong ay hindi automatikong patunay na kawalan ng aksyon. Ha? Ang problema sa parehong administrasyon ay may kakulangan ng malinaw, transparent at institutional sa pananagutan. Hindi sapat ang takot, hindi sapat ang salita, at hindi sapat ang sisihan na gayang ginagawa mo, Barsaga. Hanggat ang diskurso ay umiikot lamang sa mas magaling kami kaysa sa kanila at hindi sa malinaw na investigasyon, ebidensya at konkretong reforma sa sistema, mananatiling paulit-ulit ang korupsyon at kriminalidad kahit magpalit-palit pa ang nakaupo. Oh. Hindi sapat, hindi dapat pumili ang taong bayan sa pagitan ng takot at kawalan ng hustisya. Ang dapat piliin ay isang gobyernong parehong may tapang at pananagutan. Yan dapat. Ha? Parehong may tapang at pananagutan, may aksyon at may ebidensya. Yon ang kailangan nating lahat ngayon. Aksyon at may ebidensya. Isang gobyernong parehong may tapang. May tapang. Ha? Gobyernong may tapang at may pananagutan. At may aksyon at ebidensya. Yun ang ginagawa ng ating Pangulong BBM ngayon. Ano? Ikaw, Kiko Barsaga. Umayos ka. Hindi ka puro ngiyaw. Pareho lang kayo ni Libeste. Puro ngiyaw. Wala namang mga ebidensya. Maglabas ka nga ng ebidensya mo. Di ba? Mas maganda kung maglabas ka ng ebidensya mo. Baka magustuhan ka pa ng mas nakararami. O baka isa ako sa magkagusto sa'yo. Pero kung puro ka lang daldal, puro ka lang ngiyaw, puro kang ngiyaw ng ngiyaw. Ha? At saka ayusin mo. Ayusin mo yung buhok mo. Siguro marapad ang noo mo. Ano? Okay. Huwag niyo pong kalimutan, paki-like, subscribe, and share ang aking YouTube channel, Ramir Boulder. Pati na rin po ang aking Facebook page, paki-follow. Marami pong salamat.